Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli na naman tayong magsasama para sa isang kwentong siguradong kurot sa inyong mga puso at gigising sa inyong mga damdamin. Handa na ba kayong pakinggan ang katotohanang minsan? Ang taong nangako ng walang hanggan, ang siya ring magdadala ng walang katapusang ulan. Sabi nila, ang pag-aasawa ay parang pagsugod sa bagyo. Basta't magkasama, kakayanin. Pero paano kung sa gitna ng unos, ang kamay na dapat humawak sa'yo ay siya pa palang magtutulak sa'yo sa bangin? Ito ang kwento ni Likha, isang babaeng sinubok ng tadhana, pero piniling bumangon mula sa putik. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan, kasabay ng matatalim na kidlat na tila humihiwa sa madilim na langit. Sa labas, humahagupit ang bagyong habagat. Nilulunod ang probinsya sa walang humpay na ulan at hangin. Pero sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montemayor, may mas matinding bagyo ang nagaganap. Napahawak si Likha sa kanyang malaking tiyan. Napasigaw siya sa sakit nang maramdaman ang muling paghilab nito. Nakaluhod na siya sa malamig na sahig. Ang kanyang pawis ay humahalo sa mga luhang kanina, paumaagos sa kanyang pisngi. Basag na ang kanyang tubig. Anumang oras ay lalabas na ang kanyang panganay. "Lilo, tulungan mo ako!" Sigaw ni Likha. Ang boses ay halos matabunan ng ugong ng hangin sa labas. "Manganganak na ako. Parang awa mo na." Ang tanging sagot na narinig niya ay ang kalmadong yabag ng sapatos na papalapit sa kanya. Tiningala niya ang kanyang asawa. Nakatayo si Lilo sa harap niya. Suot ang plansadong damit. Tila hindi naaapektuhan ng kaguluhan sa paligid. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, may hawak itong isang folder at ballpen. "Tumayo ka dyan!" Malamig na utos ni Lilo. Hindi niya inabot ang kamay para alalayan ng asawa. "Lilo, ang sakit. Dinudugo yata ako." Humihikbi si Likha. Pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. "Dalhin mo na ako sa ospital, please." Inihagis ni Lilo ang folder sa harap ni Likha. Bumagsak ito at bumukas. Tumambad ang mga papel na puno ng teksto. "Pirmahan mo yan," sabi ni Lilo. Ang boses ay parang yelo. "Waiver yan para sa ospital. At kasulatan na pumapayag kang ilipat ang pangalan ng mga lupa at negosyo ng tatay mo sa kumpanya ko para maasikaso ko habang nagpapahinga ka." Nanlaki ang mga mata ni Likha. Sa gitna ng matinding sakit, pilit niyang inintindi ang sinasabi ng asawa. "Ano? Ngayon pa ba natin pag-uusapan yan? Lilo, ang anak natin." "Hindi kita dadalhin sa ospital hanggat hindi mo pinipirmahan yan," putol ni Lilo. Yumuko ito, ang muka ay biglang nagdilim. "Pumili ka, Likha. Pipirma ka. O dito ka manganganak sa sahig na parang hayop at hahayaan kitang mamatay kasama ang batang yan?" Namilipit muli si Likha sa sakit. Pakiramdam niya ay binibiyak ang kanyang balakang. Wala siyang lakas para makipagtalo. Wala siyang lakas para basahin ang maliliit na letra sa papel. Ang nasa isip lang niya ay ang buhay ng kanyang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin ng ballpen. Halos hindi niya makita ang papel dahil sa labo ng kanyang paningin. Sa bawat guhit ng tinta, parang may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Isang babala na hindi niya pinakinggan. "Ayan!" Hagulgol niya matapos pirmahan ang huling pahina. "Ayan na! Lilo, tulungan mo na kami." Hinablot agad ni Lilo ang folder. Sinigurado nitong maayos ang pirma bago ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Good," sabi ni Lilo. Tumalikod ito at sumigaw. "Yaya, tawagin ang driver. Dalhin ang babaeng to sa ospital." Iyon lang at naglakad na palayo si Lilo. Hindi siya lumingon kahit isang beses habang binuhat si Likha ng mga katulong pasakay ng sasakyan. Lumipas ang ilang oras na puno ng hirap at dugo. Sa isang maliit na kwarto ng pampublikong ospital,
Dahil doon lang siya ipinahatid ni Lilo, isinilang ni Likha ang isang malusog na batang babae. Pinangalanan niya itong Sinag, ang kaisa-isang liwanag sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Pero ang akala ni Likha na tapos na ang hirap ay simula pa lang pala. Kinabukasan, habang mahina pa ang katawan at karga ang sanggol, nagulat siya nang makitang wala na ang sasakyan ng mga Montemayor sa labas. Walang sundo, walang asawang naghihintay. Gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, sumakay siya ng tricycle pabalik sa mansyon. Umuulan pa rin. Ang hangin ay nanalasa pa rin sa mga puno. Pagdating sa gate ng mansyon, nakasarado ito. Nakatayo sa labas ang ilang malalaking maleta, ang mga gamit niya. "Manong guard!" katok ni Likha habang yakap-yakap si Sinag na balot ng kumot para hindi mabasa. "Papasukin niyo ako. Asawa ako ni Sir Lilo." Bumukas ang maliit na bintana ng gate. Sumilip ang guard na may awang tingin. "Ma'am Likha, sorry po. Mahigpit po ang bili ni Sir. Hindi na daw po kayo pwedeng pumasok." "Ano?" Parang gumuho ang mundo ni Likha. "Anong hindi pwede? Kakapanganak ko lang. Ang anak niya, nandito nababasa ng ulan." Mula sa intercom sa gate, narinig niya ang boses ni Lilo. Boses na dati ay naglalambing sa kanya, ngayon ay puno ng pandidiri. "Umalis ka na dyan, Likha. Wala kang mapapala dito." "Lilo, buksan mo ito. Asawa mo ako." Sigaw ni Likha, humahalo ang luha sa ulan. "Asawa?" Tumawa ng mapakla si Lilo. "Tandaan mo ang pinirmahan mo kagabi. Hindi lang yung transfer of assets. Kasama doon ang pag-amin mo na hindi akin ang batang yan, kaya wala akong obligasyon sa inyo." Natigilan si Likha. Ang papel, ang pirma, naisahan siya. "Sinungaling ka! Anak mo ito!" "Lilo, maawa ka naman sa bata." "Wala akong anak sa isang babaeng manggagamit," sagot ni Lilo. At sa likod ng boses niya, narinig ni Likha ang isang pamilyar na tawa ng babae. Si Daya, ang anak ng mayor, ang babaeng laging umaaligid kay Lilo sa mga party be. "Hayaan mo na yan, honey. Baka magkasakit ka pa sa lamig." Boses ni Daya sa intercom. Napaluhod si Likha sa semento. Ang tubig baha ay nagsisimula nang tumaas sa kanyang paanan. Yakap niya ng mahigpit si Sinag na nagsimula ng umiyak dahil sa lamig at gutom. "Umalis ka na bago ko ipatawag ang mga pulis para kaladkarin ka palayo." Huling banta ni Lilo bago namatay ang intercom. Wala siyang nagawa. Bitbit ang isang bag na itinapon ng guard sa labas, naglakad si Likha palayo. Palayo sa bahay na akala niya ay tahanan. Palayo sa lalaking akala niya ay kakampi. Sumilong siya sa waiting shed ng isang lumang tindahan. Nanginginig ang buong katawan niya. Gutom, pagod at puno ng takot. Tiningnan niya si Sinag. Ang munting mukha nito ay mahimbing na natutulog sa kabila ng ingay ng ulan. "Patawad anak," bulong ni Likha. "Patawad kung ito ang mundo na dinatnan mo." Binuksan niya ang bag na ibinigay ng guard, umaasang may gatas o diaper doon. Pero nang buksan niya ang zipper, lalo siyang napahagulgol. Puro basura. Mga lumang resibo, punit na damit, at mga balat ng candy. Basura. Iyon ang tingin sa kanya ni Lilo. Akmang itatapon na sana niya ang bag sa galit ng may mahulog na isang bagay mula sa dulo nito. Isang lumang kwaderno na may pabalat na katad. Pinulot ito ni Likha. Ang mga pahina ay medyo nanilaw na, pero ang sulat kamay sa pabalat ay malinaw pa rin. Kusina ni Bathala. Mga lihim na recipe ni Mang Caryo. Ito ang kwaderno ng kanyang yumaong ama. Ang tanging pamana na naiwan sa kanya bago ito namatay. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa bag o kung bakit ito lang ang hindi itinapon o sinira ni Lilo. Hinaplos ni Likha ang pangalan ng ama. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw ng poste at buhos ng ulan, naramdaman niya ang isang init na gumapang sa kanyang puso. Wala na siyang asawa,
Wala na siyang bahay, wala na siyang pera, pero hawak niya ang alaala ng kanyang ama. At hawak niya si Sinag. Pinahid ni Likha ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa direksyon ng mansyon na ngayon ay hindi na niya maaninag sa dilim. Hindi dito nagtatapos ang kwento natin, anak. Bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay mahina, pero matigas. Babalik tayo. At sa araw na yon, sila naman ang luluhod. Isang malakas na kidlat ang muling gumuhit sa langit, na tila sumasang-ayon sa sumpa at pangako ng isang inang nasaktan. 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang sugat sa puso ni Likha ay tila sariwa pa rin. Wala na ang malambot na kama, ang malamig na aircon, at ang mga mamahaling damit. Ang pumalit ay ang mausok na palengke ng Isla Kawayan, ang init ng kalan, at ang pagod na hindi natatapos. Kakanin po kayo dyan. Bibingka, puto, kutsinta. Mainit-init pa po. Sigaw ni Likha habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo. Sa ilalim ng kanyang lamesa, nakaupo ang 5 taong gulang na si Sinag. Maputla ang bata at may suot na makapal na jacket kahit mainit ang panahon. Paminsan-minsan ay umuubo ito, isang tuyong ubo na nagpapakaba sa dibdib ni Likha. Nay, nauuhaw po ako, mahinang sabi ni Sinag. Agad na kinuha ni Likha ang bote ng tubig at pinainom ang anak. Sandali lang, anak. Pag naubos natin itong huling salang ng bibingka, uuwi na tayo at bibili tayo ng gamot mo, ha? Ngumiti ng pilit si Sinag. Opo, Nay, gusto ko po ng sopas. Napalunok si Likha. Binilang niya ang mga barya sa kanyang lalagyan. Kulang pa para sa check-up at halos sapat lang para sa isang maliit na lata ng gatas at ilang pirasong gamot sa ubo. Ang sopas ay isang luho na hindi niya sigurado kung kakayanin ng budget nila ngayong araw. Biglang tumahimik ang paligid ng palengke nang bumukas ang isang malaking TV sa kalapit na tindahan ng appliances. Lahat ng tao ay napatingin sa balita. Isang engrandeng pagbubukas ang nagaganap ngayon sa Maynila. Anunsyo ng reporter. Ang Dayanara's Feast ay ang pinakabagong restaurant chain na pagmamay-ari ng tanyag na mag-asawang Lilo at Dayanara Montemayor. Ang kanilang ipinagmamalaki, ang adobo de carrio, isang sikretong recipe na ayon sa kanila ay nadiskubre nila sa kanilang paglalakbay. Nabitawan ni Likha ang sandok na hawak niya. Nanigas siya habang pinapanood sa screen si Lilo, ang lalaking sumira sa buhay niya, na nakasuot ng mamahaling suit at nakayakap sa nakangising si Daya. Ang lasa ng tagumpay ay nasa tradisyon, sabi ni Lilo sa interview, habang ipinapakita ang isang pamilyar na palayok ng adobo. Ang resepeng ito ay handog namin sa mga Pilipinong naghahanap ng tunay na lasa ng tahanan. Magnanakaw. Bulong ni Likha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Mga magnanakaw. Iyon ang recipe ng tatay niya. Ang espesyal na timpla ng suka, toyo, at mga lokal na pampalasa na tanging si Mang Carlo lang ang nakakaalam. At ngayon, ginagamit ito ng mga taong nagtapon sa kanya sa kalsada para yumaman palalo. Dahil sa desperasyon para sa gamot ni Sinag at sa nag-aapoy na galit, nakagawa si Likha ng isang desisyong alam niyang mapanganib. Iniwan niya ang kanyang paninda sa isang kaibigang tindera at dinala si Sinag sa bayan, kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na branch ng Dayanara's Feast. Akala niya, kahit kaunting konsensya lang, baka maalala ni Lilo, ang anak nila. Pagdating sa tapat ng restaurant, nasilaw si Likha sa kislap ng mga ilaw. Sobrang ganda, sobrang yaman. Samantalang siya, suot ang kupas na duster at tsinelas, ay mukhang basura sa harap ng gusali. Sino ka? Bawal ang pulubi rito? Harang sa kanya ng isang guard. Hindi ako pulubi. Kailangan ko lang makausap si Sir Lilo Montemayor. Sabihin niyo si Likha ito, ang asawa niya. Giit ni Likha
habang karga ang umuubong si Sinag. Nagtawanan ang mga guard. Asawa? Mukha mo. Ang asawa ni Sir Lilo ay si Ma'am Daya. Umalis ka na bago ka namin kaladkarin. Eksaktong lumabas ang isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at lumabas si Lilo. Kasama si Daya. Mukhang galing sila sa isang meeting. Lilo. Sigaw ni Likha. Tumakbo siya palapit pero agad siyang hinarang ng dalawang guard. Lilo, parang awa mo na. Si Sinag, may sakit ang anak mo. Hindi ko hinihingi ang para sa akin, pero tulungan mo naman ang bata. Huminto si Lilo. Tumingin siya kay Likha mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata, kundi purong pandidiri. Sino ba ang babaeng ito? Tanong ni Daya, habang nagtatakip ng ilong gamit ang panyo. Ang baho naman niya, honey. Isang baliw lang na gustong manghingi ng pera. Sagot ni Lilo. Tumingin siya kay Likha at lumapit ng kaunti. Wala akong anak sa'yo, Likha. At kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa panggugulo, huwag ka nang magpapakita rito. Pero Lilo, ialis niyo yan sa harap ko. Utos ni Lilo sa mga guard. Tinulak ng malakas ng guard si Likha. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa semento. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik ang kanyang luma at punit na bag. Mula rito ay nahulog ang kwaderno ng kanyang ama, ang kusina ni Batala. Nay! Iyak ni Sinag habang pilit na tinutulungan ang ina. Ang SUV ni Lilo ay humaharurot na palayo, nag-iiwan ng usok sa mukha ni Likha. Napahagulgol siya sa gitna ng kalsada habang ang mga tao ay nagbubulungan at nanonood sa kanyang kahihiyan. Diyos ko, bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Wala na ba talagang katarungan? Akmang kukunin na niya ang kwaderno nang may isang kamay na naunang pumulot dito. Isang lalaking nakasuot ng kulay abong business suit. Matangkad, seryoso ang muka, at may dalang aura ng autoridad. Tiningnan ng lalaki ang pabalat ng kwaderno. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalang Mangkaryo. Tumingin siya kay Likha. Pagkatapos ay muli sa kwaderno. Saan mo nakuha ito? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at baritono. Akin yan, sagot ni Likha habang pinupunasan ng kanyang luha. Sa tatay ko yan. Ibalik mo sa akin. O hindi agad ibinigay ng lalaki ang kwaderno. Pinagmasdan niya ang sugat sa siko ni Likha at ang batang umiiyak sa tabi nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa malaking signboard ng Dayanara's Feast sa tapat nila. Caryo di Malanta, ang tanging taong gumagawa ng pinakamasarap na adobo sa buong bansa. Bulong ng lalaki sa sarili. Kinuha ng lalaki ang kanyang panyo at iniabot kay Likha. Pagkatapos, naglabas siya ng isang business card mula sa kanyang bulsa. Ako si attorney, Kalasag Makisig. Pagpapakilala niya. At kung ang kwadernong ito ay talagang sa ama mo, sa tingin ko, hindi lang gamot para sa anak mo ang kailangan mo. Kailangan mo ng katarungan. Natigilan si Likha. Tiningnan niya ang business card. Kalasag Makisig, attorney at law. Bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Likha, puno ng pagdududa. Wala akong pera. Wala akong kahit ano. Tumingin si Kalasag sa mga mata ni Likha. Dahil ang tatay mo ang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral. Utang ko sa kanya ang buhay ko at hinding-hindi ko hahayaan na ang mga magnanakaw na yun ang makinabang sa pinaghirapan niya. Inabot ni Kalasag ang kanyang kamay para tulungan si Likha na tumayo. Tumayo ka, Likha. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Tinitigan ko ang babaeng nasa harap ko. Marumi ang kanyang duster, puno ng uling ang kanyang mga kuko, at ang kanyang mga mata ay tila pagod na sa haba ng laban na hindi naman niya hiningi. Sa tabi niya, ang batang si Sinag ay nakatulog na sa sofa ng aking opisina matapos uminom ng gamot na ipinabili ko. Hindi ako sanay sa ganitong eksena. Ang opisina ko ay para sa mga milyonaryo.
para sa mga korporasyong nag-aagawan ng lupain, hindi para sa isang tinderang umiiyak dahil sa isang lumang kwaderno. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, attorney? Mahinang tanong ni Likha. Iniisip mo rin ba na baliw ako? Na wala akong laban sa kanila? Huminga ako ng malalim at inilapag ang kwaderno ni Mang Carlo sa ibabaw ng aking lamesa. Iniisip ko kung paano naging ganito kaimbis si Lilo Montemayor at iniisip ko kung gaano kalaki ang utang ko sa tatay mo. Kilala mo ba talaga si Tatay Carlo? Higit pa sa kilala, Likha. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Noong college ako, wala akong pambayad ng matrikula. Nagtatrabaho ako bilang janitor sa gabi at nag-aaral sa umaga. May isang maliit na karinderya sa tapat ng school namin, ang kusina ni Bathala. Araw-araw, binibigyan ako ni Mang Carlo ng libreng kanin at ulam. Sabi niya, "Kalasag, ayusin mo ang pag-aaral mo. Balang araw, ikaw ang magiging kalasag ng mga taong inaapi." Tumingin ako sa kanya ng diretso. Siya ang naniwala sa akin nung wala pang naniniwala sa akin. Kaya noong makita ko ang pangalan niya sa kwadernong ito, alam kong hindi ito aksidente. Tadhana ang nagdala sa inyo sa akin. Kinuha ko ang mga dokumentong ipinakita sa akin ng aking assistant tungkol sa kumpanya ni Lilo. Binasa ko ang mga balita tungkol sa adobo de Carrio. Halos lahat ng sangkap at paraan ng pagluluto na nasa kwaderno mo, ninakaw nila. At hindi lang yan. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon nila ngayon. Dating pagmamay-ari yan ng tatay mo na naibenta raw sa ilalim ng kaduda-dudang kontrata bago siya mamatay. Napaiyak muli si Likha. Pinilit ako ni Lilo na pumirma nung gabing nanganak ako, attorney. Sabi niya para sa ospital, yon. Wala akong binasa, wala akong naintindihan dahil sa sakit. Iyon ang tinatawag nating contract of adhesion na hinaluan ng panlilinlang. Paliwanag ko habang nararamdaman ko ang pamilyar na galit na matagal ko nang ibinaon sa aking trabaho. Ang problema, si Lilo ay protektado ng malalaking tao. Ang hustisya sa bansang ito ay mabagal para sa mga taong walang pera. Wala nga akong pera, sabi ni Likha sa bayo ko. Kaya pala nila akong tapakan. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huwag kang titingin sa baba, Likha. Sa batas, pwedeng kitang ipaglaban, pero sa labas ng korte, kailangan mong ipakita na ikaw ang tunay na may-ari ng lasang kinababaliwan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Kung idadaan natin ito sa kaso lamang, aabutin tayo ng 10 taon. Pero kung papatunayan natin sa publiko na ang Dayanara's Feast ay isang peke at ang tunay na lasa ay nasa kamay mo, doon natin sila mapapabagsak. Pero paano? Isa lang akong tindera sa palengke. Hindi ka lang tindera. Ikaw ang anak ng nag-iisang Mang Carlo. Ikaw ang tunay na Likha. Sabi ko nang may diin, magbubukas ka ng sarili mong kusina. Hindi sa palengke, kundi sa harap mismo ng kanilang main branch. Gagamitin natin ang bawat sentimo ng pro bono fund ng firm ko para itayo ang Lel's Kitchen. Nanlaki ang mga mata ni Likha. Sa tapat nila, attorney, papatayin nila ako. Hayaan mo silang subukan. Sagot ko nang may malamig na ngiti. Ako ang magiging abogado mo sa korte at ako ang magiging protection mo sa kalsada. Pero ikaw ang kailangang magluto. Kailangan mong gisingin ang panlasa ng mga tao at ipakita sa kanila ang pagkakaiba ng pagkaing gawa sa pag-ibig at pagkaing gawa sa pagnanakaw. Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ko, nakahanap kami ng isang maliit at abandonadong pwesto, isang lumang garahe na nasa tapat mismo ng marangyang Dayanara's Feast. Habang pinapanood ko si Likha na nililinis ang lugar, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang pumalit ay ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Attorney,
Tawag niya sa akin habang hawak ang kanyang lumang sandok. Handa na ako. Ipapakita ko sa kanila na hindi nabibili ng pera ang tunay na talento. Napangiti ako. Siguro nga tama si Mang Carlo. Balang araw, magiging kalasag ako ng mga inaapi. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako lumalaban para sa isang kliyente. Lumalaban ako para sa dangal ng taong nagpakain sa akin nung wala akong makain. Ngunit habang naghahanda kami, nakita ko ang isang itim na sasakyang dumaan. Mula sa bintana nito, nakita ko si Daya na nakatingin sa amin. May hawak siyang telepono at tila may tinatawagan. Alam kong hindi sila papayag ng ganun-ganun lang. Likha, sabi ko sa kanya. Mula bukas, magsisimula ang gulo. Handa ka na ba? Huminga siya ng malalim at tumingin sa karatula. Nakakapinta lang namin sa itaas ng pinto. Lel's Kitchen. Higit pa sa handa, attorney? Sagot niya. Ang bawat patak ng mantika sa mainit na kawali ay parang tunog ng bala para kay Likha. Sa bawat hiwa niya ng bawang at luya, tila hinihiwa rin niya ang takot na 5 taon nang nakabalot sa kanyang puso. Maliit lang ang Lel's Kitchen, isang lumang garahe na nilagyan ng ilang lamesa at silya, pero ang amoy na lumalabas mula rito ay sapat na para mapalingon ang sino mang dumadaan sa tapat ng naglalakihang gusali ng Dayanara's Feast. Nay, ang bango po, sabi ni Sinag habang tumutulong sa pag-aayos ng mga kutsara at tinidor. Kahit medyo mahina pa ang katawan, ang mga mata ng bata ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti si Likha, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kabilang panig ng kalsada. Doon, sa ilalim ng malaking neon sign ng restaurant ni Lilo, nakita niya ang mga taong nakapila. Pero unti-unti, napansin niyang ang ilan sa mga ito ay humihinto, sumisinghot, at tumitingin sa direksyon ng kanyang maliit na kusina. Ang adobo ni Tatay Carlo. Hindi lang ito pagkain, bulong ni Likha sa sarili. Ito ay alaala, at ang alaala ay hindi kayang talunin ng pera. Nagsimulang lumapit ang unang customer, isang lolo na mukhang pagod mula sa pagtatrabaho. Iha, ano ba yung niluluto mo? Parang amoy ng kusina ng nanay ko noong bata pa ako. Adobo de Carlo po, lolo. Sagot ni Likha ng may malawak na ngiti. Subukan niyo po. Siguradong babalik po kayo. Habang kumakain ng lolo, unti-unti nang napuno ang 4 na lamesa ni Likha. Ang mga taong hindi makapasok sa mamahaling restaurant ni Lilo dahil sa taas ng presyo ay dito dumiretso, pero hindi lang sila ang dumating. Maging ang mga customer na galing sa loob ng Dayanara's Feast ay lumabas para tingnan kung ano ang pinagmumulan ng nakakaakit na bango. Ngunit ang tagumpay ay laging may kaakibat na panganib. 3 lalaking mukhang goons ang biglang pumasok sa garahe. Sinipa ng isa ang isang silya at padaskol na umupo. Hoy! Sino ang may-ari ng basurang ito? Sigaw ng lalaking may malaking tattoo sa braso. Wala kayong permit. At ang dumi-dumi ng pagkain nyo, baka malaso ng mga tao rito. Napatigil ang mga customers sa pagkain. Natakot si Sinag at mabilis na nagtago sa likod ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Likha, pero pinilit niyang tumayo ng diretsyo. May permit kami, malinis ang pagkain ko. Kung wala kayong balak kumain, pakiusap, umalis na kayo. Matapang ka ha? Tumayo ang lalaki at akmang itatubla ang kaldero ng ulam nang may humawak sa kanyang pulso. Isang kamay na matatag at hindi natitinag. Ang panggugulo sa isang pribadong ari-arian ay may kaukulang parusa sa ilalim ng Article 280 ng Revised Penal Code. Malamig na boses ni attorney. Kalasag ang umalingaw-ngaw. Hindi na malaya ni Likha ang pagdating ng abogado. Nakasuot pa rin ito ng kanyang barong. Mukhang galing sa isang hearing. Pero ang autoridad sa kanyang boses ay sapat na para mapaurong ang mga goons. Sino ka ba? Singal ng lalaki. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ako ang abogado ng kumpanyang ito.
Sagot ni Kalasag, sabay pakita ng kanyang ID. At kung hindi kayo lalabas sa loob ng 3 segundo, tatawagan ko ang Police District Commander na kaibigan ko para personal kayong sunduin dito. 1, 2. Nagtinginan ang 3 lalaki. Alam nilang hindi sila mananalo sa isang taong marunong sa batas. Dali-dali silang lumabas. Pero bago sila tuluyang umalis, sumigaw ang isa. Hindi pa kami tapos! Magsara na kayo habang maaga pa! Huminga ng malalim si Likha. Muntik na siyang matumba kung hindi siya naalalayan ni Kalasag. Salamat, attorney. Akala ko, mawawala na naman ang lahat. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Likha, sabi ni Kalasag. Ang kanyang boses ay lumambot nang tingnan niya ang bata. Sinag, okay ka lang? Tumango si Sinag at niyakap ang binti ng abogado. Salamat po, Tito Attorney. Hindi nila namalayan na sa isang sulok, may isang lalaking kanina pa kumukuha ng video gamit ang kanyang high-end na cellphone. Siya si Jason Bites, isang sikat na food vlogger na may milyon-milyong followers. Guys, nakuha niyo ba yon? Sabi ni Jason sa kanyang camera. Nandito ako sa tapat ng Dayanara's Feast para sana i-review ang kanilang bagong adobo. Pero mukhang nahanap ko ang totoong drama at ang totoong lasa rito sa Lel's Kitchen. Ang bango, guys. At tingnan nyo, pati abogado, pinoprotektahan ang karinderyang ito. Tinikman ni Jason ang adobo ni Likha sa harap ng kamera. Pagkatapos ng unang subo, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumahimik siya ng ilang segundo. Grabe! Bulong ni Jason. Ito na ang pinakamasarap na adobong natikman ko sa buong buhay ko. Mas masarap pa ito sa adobo de Cario sa tapat. At teka, bakit parang pareho sila ng timpla pero mas tunay ang lasa rito? Tumingin si Jason kay Likha. Iha, ikaw ba ang nagluto nito? Ano ang secret ingredient mo? Tumingin si Likha kay Kalasag at pagkatapos ay sa kamera. Ang secret ingredient po, katarungan at pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama. Kinabukasan, hindi na magkamayaw ang dami ng tao. Ang video ni Jason Bites ay nag-viral sa Facebook at TikTok. Milyon-milyong views ang nakuha nito sa loob lang ng magdamag. Ang mga tao ay hindi lang naging interesado sa pagkain, kundi maging sa kwento ng inang-ina Api na ipinaglalaban ng isang gwapong abogado. Mula sa itaas ng gusali ng Dayanara's Feast, nakatayo si Daya sa tapat ng bintana. Hawak ang kanyang tablet. Pinapanood niya ang video habang nanginginig sa galit. Lilo! Sigaw ni Daya. Tingnan mo ito. Ang babaeng yun. Sinisira niya ang pangalan natin at kasama niya si Kalasag Makisig. Lumapit si Lilo. Ang mukha ay namumutla habang binabasa ang mga comments sa video. Karamihan sa mga tao ay nagsisimula na ng magduda kung saan ba talaga galing ang recipe ng kanilang restaurant. Kailangang mawala ang kusinang yan. Sabi ni Lilo, ang boses ay puno ng puot. Hindi lang natin sila tatakutin. Dudurugin natin sila sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Sa kabilang panig ng kalsada, habang masayang nagsisilbi ng pagkain si Likha, naramdaman niya ang isang malamig na hangin. Alam niyang ito pa lang ang simula. Ang unang laban ay panalo siya, pero ang digmaan ay kasisimula pa lang. Bumagsak ang tablet sa mamahaling carpet ng aking opisina. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang napanood ang pesting video na yan. 1,000,000 views, 2,000,000 shares, at ang mga comments, bawat salita ay parang sampal sa aking mukha. Mas mukhang masarap ang luto rito sa Lel's Kitchen. Bakit parang pareho sila ng menu ng Dayanara's Feast pero mas mura rito? Baka naman ninakaw lang ng malaking kumpanya ang recipe ng kawawang tindera na ito. Megya, hampas lupa, sigaw ko sa hangin. Hinarap ko si Lilo na nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo at halatang balisa. Lilo, gawin mo ang paraan. Nawawalan na tayo ng mga VIP customers. Ang daming nagka-cancel ng reservations para lang pumila
Sa maruming garahe na, yan! Daya, kalma lang. Bulong ni Lilo. Inaayos na ng legal team natin. Hindi naman ganun kadali iyon. Kalma? Paano ako kakalma kung ang babaeng tinapon na natin sa kalsada ay bumabalik para agawin ang korona ko? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kwelyo. Tandaan mo, Lilo, ang pangalan ko ang nakataya rito. Ang Dayanara's Feast ay kailangang manatiling numero 1. Kung hindi, pati ang investment ng tatay ko ay mawawala. Tumingin ako sa bintana. Tanaw ang mahabang pila sa tapat ng Lel's Kitchen. Nakita ko si Likha. Mukhang masaya siya. Nakangiti habang nagsisilbi. At sa tabi niya, si Kalasag Makisig. Ang sikat na abogado na kailanman ay hindi ko nakuha ang atensyon kahit anong ganda ko. Nakita ko kung paano pinunasan ni Kalasag ang pawis sa noo ni Likha. May kung anong kirot sa dibdib ko, hindi dahil mahal ko si Lilo, kundi dahil hindi ko matanggap na ang isang basurang tulad ni Likha ay magkakaroon ng proteksyon mula sa isang lalaking tulad ni Kalasag. Lilo, sabi ko ng may malamig na boses, nakalimutan mo na ba ang papel na pinirmahan niya 5 taon na ang nakakaraan? Napaangat ang tingin ni Lilo. Ang waiver? Hindi lang yun waiver. Ngumiti ako ng nakakaloko. Nakalagay doon na lahat ng intelektual na ari-arian, lahat ng resipe, at kahit ang pangalan ng kusina ni Batala ay pag-aari na ng Montemayor Group. Sa madaling salita, ang niluluto niya ngayon sa garaheng yan ay pag-aari natin. Tumayo si Lilo, tila nagliwanag ang muka. Ibig mong sabihin, oo, honey, hindi natin siya kailangang takutin gamit ang mga goons. Gagamitin natin ang batas na pabor sa atin. Idemanda natin siya ng trademark infringement at intellectual property theft. Gawin nating magnanakaw ang tingin sa kanya ng publiko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang hepe ng pulisya na madalas naming bigyan ng donasyon. Hello, Colonel? May ire-report akong magnanakaw. Oo, ngayon na mismo. Gusto ko, habang marami pang tao, doon niyo siya pusasan. Ipakita natin sa lahat kung anong nangyayari sa mga taong kumakalaban sa amin. Likha, Nay, ang dami po nating benta ngayon. Masayang sabi ni Sinag habang binibilang ang mga barya. Makakabili na po ba tayo ng bagong sapatos para sa school? Niyakap ko si Sinag ng mahigpit. Higit pa sa sapatos, anak. Balang araw, mabibili natin ang lahat ng pangarap mo. Tumingin ako kay Kalasag na busy sa pag-aayos ng mga resibo sa isang maliit na lamesa. Ate, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa palengke pa rin ako. Ngumiti si Kalasag, isang nangiting bihira kong makita, pero nagpapatibok ng puso ko ng kakaiba. Wala yun, Likha. Sabi ko naman sa'yo, naniniwala ako sa'yo. At saka, ang sarap talaga ng luto mo. Hindi ako magtataka kung balang araw, ikaw na ang maging reyna ng pagluluto sa bansang ito. Sandaling tumigil ang mundo ko. Ang init ng kanyang tingin ay tila nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas ko kay Lilo. Pakiramdam ko, sa gitna ng ingay ng kalsada, kami lang dalawa ang naroon. Pero ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Wee-woo! Wee-woo! 3 patrol car ng pulis ang huminto sa harap mismo ng Lel's Kitchen. Nagkagulo ang mga customers. Ang ilan ay nagsisigawan, ang ilan ay mabilis na lumayo. Sino ang may-ari ng lugar na ito? Sigaw ng isang opisyal na may hawak na warrant. Ako po, matapang na sagot ko. Kahit nararamdaman ko na ang panginginig ng aking mga tuhod. Ano pong problema? Likha di Malanta. May warrant of arrest kami laban sa'yo para sa kasong intellectual property theft at violation of intellectual property code. Ninanakaw mo raw ang mga recipe ng kumpanyang Montemayor Group. Sabi ng pulis, ano? Hindi totoo yan. Recipe ito ng tatay ko. Sigaw ko. Sandali lang, Colonel. Harang ni Kalasag. Ako ang abogado niya. Anong basihan ng kasong ito? Ang resipeng ito ay pag-aari ng pamilya niya
bago pa man nagkaroon ng kumpanya ang mga Montemayor. Inilabas ng pulis ang isang dokumento. Dito po, attorney may pirma ni Miss Di Malanta rito na inililipat niya ang lahat ng karapatan sa mga resipe at sikretong timpla kay Mr. Lilo Montemayor 5 taon na ang nakakaraan. Legal itong dokumento at notarized. Napasandal ako sa pader. Ang papel na yun. Ang gabing nanganak ako. Ang gabing akala ko ay kamatayan ko na. Ginamit nila ang aking kahinaan para nakawin ang tanging yaman ng aking ama. Dalhin niyo na siya, utos ng pulis. Nay, huwag niyo pong kunin ang nanay ko. Iyak ni Sinag habang nakakapit sa binti ko. Sinay, Sinag. Anak, hagulgol ko habang pilit akong hinihilan ng mga pulis. Mula sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko si Daya at Lilo na nakatayo sa balkonahe ng kanilang restaurant. Hawak ni Daya ang isang baso ng wine at tinaas ito. Tila nagse-celebrate habang pinapanood akong ipasok sa loob ng sasakyan ng pulis. Likha! Huwag kang matakot! Sigaw ni Kalasag habang hinahabol ang sasakyan. Huwag kang magsasalita. Pupunta ako dyan, ilalabas kita. Pero habang umaandar ang sasakyan, isa lang ang nasa isip ko. Ang mga papel na pinirmahan ko sa gitna ng bagyo. Ang mga papel na akala ko ay para sa kaligtasan namin ay naging rehas pala na kukulong sa akin sa impyerno. Ninakaw na nila ang asawa ko. Ninakaw na nila ang bahay ko. At ngayon, ninakaw na rin nila pati ang karapatan kong magluto ng pagkaing nagpapanatili sa akin na buhay. Kalasag. Ang ingay ng presinto ay tila musikang nakakarindi sa aking pandinig. Ang amoy ng lumang papel, pawis at bakal ay lalong nagpapatindi sa galit na kanina ko pa kinokontrol. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Likha sa loob ng rehas. Nakayuko siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa labas ng selda, nakatayo si Lilo kasama ang kanyang batikang abogado na si Attorney Valdez. Nakangisi sila. Tila isang laro lang ang lahat ng ito sa kanila. Attorney Makisig, bati ni Valdez nang makita ako. Sayang ang oras mo rito. Malakas ang ebidensya namin. Intellectual property theft is a serious crime at may pirmadong dokumento kami. Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako sa rehas at hinawakan ng malamig na bakal. Likha, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang iniangat ni Likha ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot. Attorney, si Sinag, nasaan ang anak ko? Nasa pangangalaga siya ni Yaya Ginhawa. Huwag kang mag-alala. Mahinang sagot ko. Makinig ka, Likha. Kailangan kong malaman ang bawat detalye ng gabing pinapirma ka ni Lilo. Huwag kang maglalampas ng kahit ano. Huminga ng malalim si Likha. Pilit na inaalala ang bangungot na yon. Umuulan noon. Sobrang lakas ng bagyo. Putok na ang panubigan ko. Halos hindi na ako makahinga sa sakit. Sabi ni Lilo, hindi niya ako dadalhin sa ospital kung hindi ko pipirmahan ang hospital waiver na yon. Wala akong makita, attorney. Ang tanging alam ko lang, kailangang mailigtas ang anak ko. Lumingon ako kay Lilo. Ang kanyang nangisi ay hindi natitinag. Wala kang pruweba na pinilit ko siya, Kalasag. Ang pirma ay pirma. Sa batas, voluntaryo niyang ibinigay ang lahat ng karapatan sa kusina ni Batala sa akin. Kinuha ko ang kopya ng dokumento mula sa mesa ng investigador. Binasa ko ang bawat letra, bawat koma, at bawat period. Assignment of Intellectual Property Rights and Assets. Isang napakatalinong pagkakagawa ng kontrata. Pero habang binabasa ko ang huling bahagi, isang bagay ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang bagay na mukhang nakaligtaan ng kampo ni Lilo sa sobrang kumpas nila sa kapangyarihan. Attorney Valdez, tawag ko sa abogado ni Lilo. Magaling ang pagkakasulat nito, pero nakalimutan niyo yata ang Article 1300 at 90 ng Civil Code
tungkol sa vitiated consent, ang isang kontrata na pinirmahan sa ilalim ng matinding physical pain at emotional duress ay voidable. Pero hindi lang yan ang bala ko. Lumapit ako kay Lilo, sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na hindi kayang itago ang baho ng kanyang pagkatao. Lilo, kailan ba kayo nagpakasal ni Daya? Tanong ko nang biglaan. Napakunot ang noo niya. Ano bang pakialam mo? 3 taon na kaming kasal. Enggrande ang kasal namin sa Tagaytay. Lahat ng dyaryo ay binalita yan. Iyon ang problema. Nakangiti kong sabi. Chinek ko ang records bago ako pumunta rito. Wala akong nakitang annulment paper sa pagitan niyo ni Likha. Wala ring decree of legal separation. Sandaling natahimik ang paligid. Ang nangisi sa mukha ni Lilo ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Ibig sabihin, pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay mas malakas na ngayon para marinig ng mga pulis sa paligid. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, si Likha de Malanta ay aswa mo pa rin. Ang kasal niyo ni Daya ay void ab initio, isang malaking biro. At ang lahat ng ari-arian na nakuha mo sa loob ng 5 taon, kabilang ang Dayanara's feast, ay itinuturing na conjugal property niyo ni Likha. Ano? Sigaw ni Lilo. Hindi totoo yan. Nagbayad ako ng malaki para maayos ang mga papel. Baka naloko ka ng mga fixer mo, Lilo? Sabi ko nang may halong pangungutya. Dahil ang asawa mo ay legal pa ring kasal sa'yo, ang paglilipat ng asset sa kumpanya mo nang walang pirma niya bilang asawa, hindi bilang asigner, ay illegal. At higit sa lahat, ang paninirahan niyo ni Daya bilang mag-asawa ay pasok sa kasong concubinage na pahawak sa rehas si Likha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Attorney, asawa pa rin niya ako? Oo, Likha. At dahil asawa ka pa rin niya, may karapatan ka sa kalahati ng lahat ng meron siya ngayon. Hindi lang ang resipe ng tatay mo ang mababawi natin. Mababawi natin ang lahat ng ninakaw niya sa'yo, pati na ang dangal mo. Eksaktong pumasok si Daya sa presinto, suot ang kanyang designer dress at sunglasses. Honey, bakit ang tagal niyo rito? Gusto ko nang makita ang babaeng yan na umiiyak sa loob ng selda. Tumingin ako kay Daya. Ma'am, baka gusto niyo nang kumuha ng sarili niyang abogado. Dahil sa oras na ito, hindi na si Likha ang may problema sa batas, kundi kayong dalawa ni Lilo. Inabot ko sa investigador ang isang motion to quash. Officer, illegal detention ito. Ang akusado ay asawa ng complainant. Ang mga assets na sinasabi nilang ninakaw ay pag-aari rin ng aking kliyente sa ilalim ng absolute community of property. Ilabas niyo ang kliyente ko. Ngayon din. Nanginginig ang mga kamay ni Lilo habang nakatingin sa akin. Si Daya naman ay nagsimulang mag-hysterical nang maunawaan ang sitwasyon. Hindi maaari ito. Lilo, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Daya. Tiningnan ko si Likha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ko ang isang munting nangiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng pag-asa. Likha, sabi ko, habang binubuksan ng pulis ang rehas. Sabi ko sa'yo, hindi ka na mag-iisa. Simulan na nating bawiin ang kaharian mo. Lumabas si Likha mula sa selda. Naglakad siya ng diretso kay Lilo. Hindi na siya yumuko, hindi na siya nanginginig. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa asawa na nagpatahimik sa buong presinto. Para yan sa 5 taon na paghihirap namin ni Sinag, sabi ni Likha, ang boses ay kasing tatag ng bakal. At simula pa lang yan, Lilo. Ihahanda ko na ang mesa dahil kakainin niyo ang lahat ng pait na ibinigay niyo sa akin. Likha, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakaharap sa akin. Wala na ang kupas na duster. Wala na ang amoy ng usok sa aking buhok. Suot ko ang isang puting business suit na lalong nagpatingkad sa aking kayumangging balat. Maikli na ang aking buhok, isang chick bob cut na nagpapakita ng aking matatapang na mata. Napakaganda mo, Likha.
Bulong ni Kalasag mula sa likuran ko. Handa ka na bang harapin sila? Huminga ako ng malalim. 5 taon akong nagtago sa dilim, attorney, 5 taon kong tiniis ang gutom at hiya. Ngayong araw, ipapakita ko sa kanila na ang likha na dinurog nila ay matagal na ring namatay. Ang kaharap nila ngayon ay ang babaeng kukuha sa lahat ng sa kanya. Ito ang mga dokumento. Inabot ni Kalasag ang isang folder. Bilang legal na asawa ni Lilo, may karapatan ka sa 50% ng kanyang share sa Montemayor Group. Nag-file na ako ng injunction para i-freeze ang mga assets niya habang hindi pa natatapos ang liquidation ng conjugal properties niyo. Ibig sabihin, wala siyang pwedeng gawin sa kumpanya nang wala ang pirma mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pirma na ginamit niya para nakawan ako noon ay siya ring pirma na kailangan niya ngayon para mabuhay. Tara na, sabi ko. Dumating kami sa main office ng Montemayor Group. Nakaplano ang isang mahalagang board meeting ngayong araw para sa expansion ng Diana's Feast. Alam kong nandoon si Lilo at Daya, nagpaplano kung paano pa lalong yayaman gamit ang pawis at dugo ng tatay ko. Pagdating sa harap ng boardroom, hinarang kami ng 2 sekretary. Ma'am, may meeting po sa loob. Bawal po ang pumasok. Hindi ko sila pinansin. Dire-diretso kong itinulak ang malaking pinto ng boardroom. Blag! Lahat ng mga board members ay napatingin sa amin. Si Lilo, na nasa dulo ng lamesa, ay napatayo sa gulat. Si Daya naman, na nakaupo sa tabi niya, ay muntik nang mabitawan ang kanyang mamahaling ballpen. Sino ang nagpapasok sa babaeng ito rito? Sigaw ni Lilo. Guards, ilabas ang baliw na ito. Maupo ka, Lilo. Malamig kong sabi habang naglalakad palapit sa gitna ng lamesa. Hindi ako aalis dito dahil sa pagkakaalam ko, pagmamay-ari ko rin ang upuan na kinauupuan mo. Anong sinasabi mo? Singal ni Daya. Security! Kuhanin niyo ang hampas lupang ito. Inilapag ni Kalasag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Mga kagalang-galang na board members, ako si Attorney Kalasag Makisig. Narito kami para ipaalam sa inyo na si Mrs. Likha de Malanta Montemayor ay legal na asawa pa rin ni Mr. Lilo Montemayor. Lahat ng desisyon, kontrata at expansion na pinirmahan ni Mr. Montemayor sa nakalipas na 5 taon nang wala ang pahintulot ng kanyang tunay na asawa ay maaaring mawalang bisa. Nagkagulo ang mga board members, nagsimulang magbulungan ang bawat isa. Hindi maaari yan, sigaw ni Daya. Namumula ang muka sa galit. Ako ang asawa ni Lilo. Kami ang may-ari ng kumpanyang ito. Ikaw? Lumapit ako kay Daya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ikaw ay isang kabit sa mata ng batas, Daya. Ang kasal niyo sa Tagaytay ay isang pirasong papel na walang halaga. Kaya kung ako sa'yo, tatayo na ako sa upuan na yan bago pa kita ipakaladkad palabas sa salang concubinage. Nanginginig sa hiyang tumayo si Daya. Hindi siya makapaniwala na sa harap ng mga investors, tinawag ko siyang kabit. Likha, huwag mo itong gawin. Pakiusap ni Lilo. Ang boses niya ay puno ng takot. Pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag dito. Pribado? Tumawa ako nang mapakla. Pribado mo rin ba akong pinalayas noong gabing nanganak ako? Pribado mo rin bang ninakaw ang recipe ni Tatay Caryo? Ngayon, Lilo, lahat ng dumi mo ay ilalabas ko sa liwanag. Di umupo ako sa upuan na iniwan ni Daya. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay hindi pala kasing tamis ng iniisip ko. Mas masarap pa rin ang adobo ng tatay ko, pero ito ang kailangan para maprotektahan si Sinag. Mula ngayon, anunsyo ko sa mga board members. Lahat ng operations ng Diana's Feast ay ititigil muna. Ang pangalan ng restaurant ay babaguhin at lahat ng recipe na ninakaw mula sa aking ama ay ibabalik sa tamang pangalan. Kusina ni Batala. Napatumba sa kanyang upuan si Lilo. Mukhang hihimatayin siya sa tindi ng presyon. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang,
Biglang tumunog ang cellphone ni Lilo. Tiningnan niya ang screen at biglang ngumiti ng nakakaloko. Isang nangiting puno ng lason. Sige Likha, kunin mo na ang kumpanya. Kunin mo na ang pera. Sabi ni Lilo habang tumatayo. Pero nakalimutan mo yata ang isang bagay. Ang anak mo. Biglang kinabahan ang dibdib ko. Anong ginawa mo kay Sinag? Wala pa naman, sagot ni Lilo habang ipinapakita ang isang video call sa kanyang phone. Nakita ko si Sinag na nasa loob ng isang sasakyan, kasama ang dalawang lalaking hindi ko kilala. Pero dahil legal na asawa mo pa rin ako, legal din akong tatay ng batang yan. At bilang tatay, may karapatan akong dalhin siya kahit saan ko gusto. Hayop ka, Lilo! Ibalik mo ang anak ko! Sigaw ko. Akmang susugurin ko siya, pero pinigilan ako ni Kalasag. Mag-ingat ka sa susunod mong hakbang, Likha, bulong ni Lilo. Baka gusto mong patunayan ko sa korte na hindi mo kayang buhayin ang bata dahil sa mental instability mo. O kaya naman, baka mas masakit kung malalaman ng publiko na ang Sinag na mahal mo ay hindi ko naman talaga anak. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Isang DNA test lang, Likha. Pananakot ni Lilo. At kapag napatunayan kong hindi ko siya dugo at laman, kukunin ko siya sa'yo at ipapa-adopt ko siya sa ibang bansa, kung saan hinding-hindi mo na siya makikita. Napahawak ako sa lamesa. Ang tagumpay ko ay biglang naging abo. Sa gitna ng labanang ito, gagamitin niya ang sarili naming anak para durugin ako. Lilo, hinihipan ko ang usok ng aking sergal habang nakatingin sa labas ng bintana ng isang pribadong klinika. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na hawak ko na ang mundo. Akala ko, sapat na ang pera at koneksyon para ibaon si Likha sa limot. Pero heto siya ngayon, bumabalik na parang isang multo na may dalang hustisya. Honey, sigurado ka ba rito? Tanong ni Daya na kanina pa, pabalik-balik sa paglalakad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang Hermes bag. Paano kung malaman nila? Malaman ng ano? Lumingon ako sa kanya ng may mapang-uyam na ngiti. Daya, ikaw ang nagbigay sa akin ng medical records ko noon, di ba? Ikaw ang nagsabi na baog ako, na hinding-hindi ako magkakaroon ng anak dahil sa komplikasyon ng sakit ko noon. Umiwas ng tingin si Daya. Oo, galing yun sa pinakamagaling na doktor. Eh di wala tayong dapat ikatakot. Pagpapatuloy ko, hinawakan ko ang kanyang balikat para pakalmahin siya. Kapag lumabas ang DNA result na negatibo, hindi lang natin mapapatunayan na kaliwete si Likha. Mapapahiya siya sa buong bansa. Ang nang-agaw ng kumpanya ay lalabas na isang mandaraya. Mawawalan siya ng karapatan sa akin, sa kumpanya, at higit sa lahat, mawawala sa kanya ang batang yan. Ipapadeport ko ang batang yan sa malayo kung saan hindi na niya mahahanap. Bumukas ang pinto ng klinika. Pumasok si Likha kasama si Kalasag. Kasunod nila ang isang social worker na may hawak kay Sinag. Nang makita ko ng bata, lalo itong sumiksik sa social worker. Natatawa ako sa loob-loob ko. Walang bakas ng pagmamahal ang nararamdaman ko para sa batang yan. Para sa akin, si Sinag ay isang pagkakamali. Isang mantsa sa aking malinis na buhay milyonaryo. Nasaan ang mga papel? Tanong ni Kalasag. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Masyadong mainit ang ulo mo, Attorney Makisig. Biro ko. Inilapag ko ang folder sa mesa. Dito nakasaad na kapag napatunayang hindi ko anak ang bata, kusa nang aalis si Likha sa Board of Directors ng Montemeyer Group at ibabalik niya ang lahat ng shares na kinuha niya sa akin. At syempre, ang kustodya ng bata ay ipapaubaya sa DSWD para sa international adoption. Hayop ka, Lilo, bulong ni Likha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pero nakikita ko ang takot sa kanyang mga labi. Paano mo nagagawang gamitin ang sarili mong dugo at laman
para lang sa pera. Dugo at laman? Siguraduhin muna natin likha. Sagot ko. Nagsimula ang proseso. Kumuha ng swab sample sa akin at kay Sinag. Habang hinihintay ang mabilis na resulta, dahil binayaran ko ng malaki ang klinika para sa expedited result, ay nakaupo lang kami sa waiting room. Ang katahimikan ay nakakabingi. Napansin ko si Daya. Panay ang pindot niya sa kanyang cellphone. Pawis na pawis siya kahit malakas ang aircon. Daya, okay ka lang? Tanong ko. I need to go to the restroom. Mabilis niyang sagot at tumakbo palabas. Hindi ko na siya pinansin. Nakatuon ang tingin ko kay Likha. Gusto kong makita ang sandali, naguguho ang kanyang mundo. Gusto kong makita siyang lumuluhod muli sa harap ko. Nagmamakaawa gaya ng gabing iniwan ko siya sa ulan. Matapos ang 1 oras, lumabas ang doktor. Hawak niya ang isang puting sobre. Mr. Montemayor, Mrs. Di Malanta Montemayor, narito na ang resulta, sabi ng doktor. Tumayo kaming lahat. Kinuha ni Kalasag ang sobre at binasa ito ng mabilis. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Likha. Napahawak si Likha sa kanyang dibdib at napaupo sa silya, umiiyak. Ayan na, tawa ko. O ano? Sino ang ama? Sino ang lalaking kinalantari mo noon, Likha? Sabihin mo sa lahat. Inagaw ko ang papel mula kay Likha para iwagayway ito. Pero nang mabasa ko ang huling linya, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Probability of paternity, 79.7%. Ang resulta? Positibo. Ako ang ama ni Sinag. Ano? Hindi maaari ito. Sigaw ko sa doktor. Baog ako. May medical records ako. Imposible itong resulta nyo. Mr. Montemayor, ang DNA ay hindi nagsisinungaling. Sagot ng doktor ng may pagtataka. At tungkol sa sinasabi niyong medical records, baka gusto niyong tingnan ito. Inabot ng doktor ang isa pang folder. Habang sinusuri namin ang inyong profile, nakita namin sa system ang inyong lumang records mula sa kumpanyang pagmamay-ari ni Miss Daya Velasco. May utos doon na palitan ang inyong tunay na test results 5 years ago. Lumingon ako sa pintuan. Wala na si Daya. Tumakas na siya. Binuksan ko ang folder. Doon ko nakita ang orihinal na laboratory result ko 5 taon na ang nakakaraan. Sinasabi doon na fertile ako, na wala akong anumang problema. Pero may nakalakip na sulat kamay na note sa gilid. Change to sterile. Do not let Lilo know. DV. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako sa kasinungalingan ni Daya. Pinaniwala niya ako na hindi ako makakabuo ng sariling pamilya para manatili akong nakadepende sa kanya at sa tatay niya. Pinaniwala niya ako na ang sarili kong anak ay isang bastos para makuha niya ang lahat ng atensyon ko. Lilo? Tawag ni Likha. Nakatayo na siya ngayon, hawak si Sinag sa kanyang bisig. Lahat ng ginawa mo sa amin, lahat ng pagtalikod mo sa sarili mong anak, dahil lang sa isang kasinungalingan? Hindi ito totoo. Bulong ko, pero alam kong wala na akong lusot. Ngayon, Lilo, sabi ni Kalasag habang lumalapit sa akin, dahil napatunayan na ikaw ang ama at napatunayan na nalinlang mo ang korte tungkol sa pagkatao ni Sinag para lamang manakit. Hindi mo lang mawawala ang kumpanya, mawawala rin sa iyo ang kalayaan mo. Falsification of documents, kidnapping at child abuse, lahat yan ay ipapatong namin sa iyo. Biglang bumukas ang pinto ng klinika at pumasok ang mga pulis. Pero hindi lang ako ang hinahanap nila. Mr. Montemayor, nahanap na po namin si Miss Daya Velasco sa parking lot, sabi ng pulis. Nahuli namin siyang sinusubukang sunugin ang ilang mga dokumento, kasama na roon ang ebidensya ng malaking nakaw na pera mula sa Montemayor Group na inilipat niya sa kanyang personal na account. Napatingin ako sa labas. Nakita ko si Daya na nakaposas, isinasakay sa patrol car habang nagsisigaw.
Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kwarto. Tiningnan ko si Sinag. Sa unang pagkakataon, napansin ko ang hugis ng kanyang ilong at ang kislap ng kanyang mga mata. Kamukhang kamukha ko siya. Ang batang itinuring kong basura ay ang kaisa-isang bagay na tunay na sa akin, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko ang takot at pandidiri sa mga mata ni Sinag nang tumingin siya sa akin. Sama na tayo kay Tito Kalasagnay, bulong ng bata. Oo, anak. Hinding-hindi ka nasasaktan ng kahit sino, sagot ni Likha. Lumabas sila ng klinika nang hindi man lang ako nililingon. Habang nararamdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga kamay, isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. Nakuha ko ang lahat ng gusto ko, pera, kapangyarihan, at si Daya. Pero sa huli, wala pala akong nakuha, kundi ang sarili kong pagkawasak. Daya. Ang bawat kalansing ng susi ng warden ay parang pako na ibinabaon sa aking pandinig. Ang amoy ng ihi, semento, at panis na pagkain, ito na ba ang dulo ng isang Daya Velasco? Ang reyna ng mga socialite, ang babaeng nakukuha ang lahat ng gusto niya, ngayon ay nakakulong sa isang seldang mas maliit pa sa walk-in closet ko noon. Tumingin ako sa aking mga kuko. Punit-punit na ang aking nail art, marumi, at nangingitim. Ang aking designer dress ay gusot-gusot na at puno ng mantsa ng luha at pawis. Ha 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 ha! Isang mahinang halakhak ang kumawala sa aking lalamunan. Isang halakhak na unti-unting lumakas hanggang sa umalingaw-ngaw ito sa buong pasilyo ng kulungan. Hoy! Manahimik ka nga dyan! Loka-loka! Sigaw ng isang preso sa kabilang selda. Hindi niyo ako kilala. Sigaw ko pabalik, habang nakakapit sa mga rehas na bakal. Ako si Daya Velasco. Hindi ako kabilang sa inyo. Lalabas ako rito. Dudurugin ko si Likha. Dudurugin ko silang lahat. Napaupo ako sa malamig na sahig. Ang isip ko ay parang isang pelikulang mabilis na umiikot. Nakikita ko ang mukha ni Likha. Ang mukhang dati ay puno ng takot. Ngayon ay puno na ng tagumpay. Nakikita ko rin si Lilo. Ang lalaking akala ko ay kontrolado ko. Pero naging mitya rin ang aking pagbagsak. Pero hindi ako papayag na matapos ang kwento ng ganito. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong susunog ang lahat kasama ko. May isang lihim na hindi alam ni Likha. Isang lihim na kahit si Lilo ay nakalimutan na sa loob ng 5 taon. Noong gabing namatay ang tatay ni Likha, si Mang Caryo. Hindi lang yun isang simpleng atake sa puso. Naalala ko ang gabi na yon. Pumasok ako sa kusina ni Batala para pilitin ang matanda na ibenta ang resipe sa akin. Tumanggi siya. Dinuraan niya ako sa muka at sinabing hinding-hindi niya ipagbibili ang dangal niya sa isang babaeng tulad ko. Sa sobrang galit ko, itinulak ko siya. Tumama ang ulo niya sa kanto ng lamesa bago siya tuluyang bumagsak sa sahig habang humahawak sa kanyang dibdib. Pinanood ko siyang mamatay. Pinanood ko ang huling hininga niya nang hindi man lang tumatawag ng tulong. Si Lilo ang naglinis ng lahat. Si Lilo ang nagmukhang natural ang pagkamatay ng matanda. Kung hindi ako magiging masaya, wala ring magiging masaya, bulong ko sa sarili. Lumapit ang isang guard sa aking selda. Ito si Manong Bert, ang guard na matagal nang binabayaran ng tatay ko para sa special favors. Ma'am Daya, heto na po ang kailangan nyo. Bulong ni Bert sabay abot ng isang maliit na burner phone na nakabalot sa tissue. Salamat, Bert. Sabi ko habang mabilis na itinatago ang phone sa loob ng aking damit. Siguraduhin mo na ang mga tauhan ko sa labas ay handa na. Ang grand opening ng bagong restaurant ni Likha ay bukas na. Di ba? Opo, ma'am. Nakahanda na ang lahat. Mabuti. Ngumiti ako ng nakakaloko. Gusto ko, sa oras na magsalita siya sa harap ng mga kamera, sa oras na maramdaman niya ang pinakamasarap na tagumpay, doon natin sisindihan ang apoy. Binuksan ko ang phone at nag-type ng mensahe sa aking cleaner sa labas. Burn the kitchen,
Make sure the sunlight is extinguished forever. Ang sunlight na tinutukoy ko ay hindi lang ang liwanag ng araw, kundi ang batang sisinag. Gusto kong makita ni Likha na ang lahat ng pinaghirapan niya ay magiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na mawalan ng lahat sa gitna ng apoy, gaya ng naramdaman ko noong gabing kinuha niya sa akin ang lahat. Daya, may dalaw ka. Sigaw ng warden. Tumayo ako at nag-ayos ng buhok. Inasahan ko na ang tatay ko o ang mga abogado ko ang darating. Pero nang makarating ako sa visiting area, ang nakita ko ay si Kalasag Makisig. Nakatayo siya roon, seryoso ang muka at may hawak na isang brown envelope. Anong ginagawa mo rito? Singhal ko. Narito ka ba para panoorin ang pagkatalo ko? O narito ka para aminin na kahit sa loob ng selda, ako pa rin ang nasa isip mo? Wala akong oras para sa mga ilusyon mo, Daya, sabi ni Kalasag. Inilapag niya ang envelope sa lamesa. Narito ako para ibigay ang huling pako sa kabaong mo. Nahanap na namin ang CCTV footage mula sa lumang tindahan sa tapat ng kusina ni Batala. 5 taon na ang nakakaraan. Ang footage na akala mo ay nabura na ni Lilo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang footage? Paano? Nakita doon ang pagpasok mo at ang pagtakbo mo palabas ng may takot sa mga mata. Pagpapatuloy ni Kalasag. At may testigo na rin kaming nakuha, ang dating janitor ng restaurant na nakakita sa lahat mula sa likod ng kusina. Handa siyang tumestigo na ikaw ang pumatay kay Mang Carlo. Wala kayong pruweba. Aksidente yon. Sigaw ko, pero huli na para bawiin ang aking sinabi. Aksidente? Sa batas, kapag hindi ka tumulong sa isang taong nag-aagaw buhay dahil sa ginawa mo, iyon ay homicide through abandonment at pwedeng maging murder kung mapapatunayan ang intensyon, sabi ni Kalasag. Daya, hindi ka na makakalabas dito. Hinding-hindi na. Tumawa ako ng malakas. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking pisngi. Sige Kalasag, ipakulong niyo ako ng panghabang buhay. Pero bago mangyari yun, siguraduhin mo munang ligtas ang reyna mo at ang munting sunlight niya. Napakunot ang noo ni Kalasag. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang relo mo, attorney. Ngumiti ako ng napakalawak. Ang mga mata ko ay tila mga mata ng isang demonyo. Sa mga oras na ito, ang Lel's Kitchen ay nagsisimula ng uminit. At hindi lang dahil sa pagluluto. Biglang tumunog ang cellphone ni Kalasag. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang mukha mula sa pagiging kalmado tungo sa matinding takot. Ano? May sunog sa restaurant? Sigaw ni Kalasag sa phone. Likha, nasaan si Sinag? Nasaan sila? Tumalikod si Kalasag at mabilis na tumakbo palabas ng presinto nang hindi na ako nililingon. Naiwan akong mag-isa sa visiting area, tumatawa sa gitna ng aking pagkatalo. Sunog! Sunog! Lahat ay magiging abo. Hahaha. Habang kinakaladkad ako ng mga guard pabalik sa selda, alam ko sa loob-loob ko na kahit mabulok ako sa bilangguan, nakuha ko pa rin ang huling halakhak dahil walang masasakit pa sa tagumpay na nauwi sa abo at kamatayan. Likha. Ang amoy ng usok ang unang gumising sa aking diwa. Noong una, akala ko ay nananaginip lang ako. Isang masamang panaginip kung saan nakalimutan kong patayin ang kalan sa kusina. Pero nang idilat ko ang aking mga mata, hindi itim ang nakita ko, kundi isang nakasisilaw na kulay kahel. Bulong ko. Ang aking lalamunan ay mahapdi. Tila may mga bubog na bumabara sa bawat paghinga ko. Tumingin ako sa tabi ko. Wala doon si Sinag. Ang maliit na kama sa loob ng opisina ko, sa itaas ng restaurant ay walang tao. Sinag! Anak! Sigaw ko. Pero ang boses ko ay naging isang mahinang ubo. Tumayo ako at mabilis na binuksan ang pinto ng kwarto. Sinalubong ako ng isang higanting pader ng apoy na nagmumula sa hagdanan.
Ang Lel's Kitchen, ang pangarap na binuo ko mula sa abo ng aking nakaraan, ay nilalamon na ngayon ng tunay na apoy. Nay, nanay, narinig ko ang boses ni Sinag mula sa ibaba, sa bandang kusina. Anong ginagawa niya doon? Naalala ko, sabi niya kagabi. Gusto niyang gisingin ako ng mainit na kape at pandesal para sa aming grand opening ngayong araw. Sinag, huwag kang aalis dyan. Papunta na si nanay. Hindi ko inisip ang init. Kinuha ko ang isang kumot, binuhusan ng tubig mula sa dispenser at ibinalot sa aking katawan. Tumakbo ako sa gitna ng naglalagablab na pasilyo. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng nababali na kahoy at nababasag na salamin. Diyos ko, maawa kayo. Huwag ang anak ko. Dalangin ko habang bumababa sa hagdanang unti-unti nang nagigiba. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si Sinag na nakakulong sa ilalim ng isang matibay na lamesang bakal. Ang apoy ay nakapaligid sa kanya, tila mga gutom na hayop na naghihintay ng pagkakataon. May mga galon ng gas sa sahig, isang malinaw na senyales na hindi ito aksidente. Nay, takot po ako, iyak ni Sinag. Ang kanyang maliit na mukha ay puno na ng uling. Nandito na si nanay, anak. Hindi ka pababayaan ni nanay. Sabi ko habang pilit kong itinutulak ang mga nagbabagang kahoy na nakaharang sa kanya. Napaso ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang pagtuklap ng aking balat. Pero wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay mailabas ko si Sinag. Nang makuha ko ang kanyang kamay, mabilis ko siyang niyakap at ibinalot sa basang kumot. Pikit ka lang, anak. Huwag kang titingin. Bulong ko. Tumingin ako sa paligid. Ang main entrance ay sarado. Sinubukan kong itulak ang pinto pero hindi ito gumagalaw. Nakakadena ito mula sa labas. Tulong! Tulong po! Sigaw ko sa bintana. Pero ang makapal na usok ay nilulunod ang aking boses. Nagsimulang manghina ang aking mga tuhod. Ang carbon monoxide ay dahan-dahang pinapatulog ang aking sistema. Napaupo ako sa sahig. Yakap-yakap si Sinag. Nakita ko ang kwaderno ng tatay ko sa ibabaw ng counter. Dahan-dahan na ring kinakain ng apoy ang mga pahina nito. Tatay, patawad, isip ko. Hindi ko nagawang protektahan ang pangarap mo. Sa sandaling akala ko ay katapusan na namin, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig ko mula sa pinto. Boom! Boom! Ang bakal na pinto ay nawasak. Isang anino ng lalaki ang pumasok sa gitna ng apoy. Wala siyang suot na kahit anong proteksyon, kundi ang kanyang suot na jacket na basang-basa rin ng tubig. Likha! Sinag! Kakalasag! Bulong ko bago tuluyang dumilim ang aking paningin. Naramdaman ko ang malalakas na bisig na bumuhat sa amin. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga at ang tunog ng kanyang mga hakbang na tumatakbo palabas. Ang huling naramdaman ko ay ang sariwang hangin sa labas at ang malamig na patak ng ulan bago ako tuluyang mawalan ng malay. Nagising ako sa tunog ng mga makina sa loob ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko ay pumalit sa amoy ng usok. Sinag, ang unang salitang lumabas sa aking bibig. Ligtas siya, likha. Natutulog siya sa kabilang kwarto. Isang boses ang sumagot. Lumingon ako at nakita ko si Kalasag. Marami siyang benda sa braso at may sugat sa kanyang noo, pero ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa. At ang restaurant ko, ang lahat. Umiling si Kalasag at hinawakan ang aking kamay. Ang restaurant ay pwedeng itayo muli. Ang pera ay pwedeng kitain. Pero kayo ni Sinag, kayo ang tanging kayamanan na hindi ko kayang mawala. Napaluha ako. Sa gitna ng trahedyang ito, natanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak kay Lilo at Daya, kundi ang pagkakaroon ng mga taong handang itaya ang buhay para sayo. Nahuli na ang mga tauhan ni Daya. Pagpapatuloy ni Kalasag, sila mismo ang umamin na inutusan silang sunugin ang lugar at siguraduhing hindi kayo makakalabas ng buhay
Nadagdagan ang kaso ni Daya, attempted murder at arson. Huminga ako ng malalim. Tapos na ba, Kalasag? Wala na ba silang magagawa sa amin? Tapos na, Likha. Sa pagkakataong ito, wala nang butas ang batas na makakapagligtas sa kanila. Mabubulok sila sa kulungan. Ilang linggo ang lumipas. Sa tulong ng mga tao sa Isla Kawayan at ng mga followers ni Jason Bites na nag-donate para sa amin, muling itinayo ang Lel's Kitchen. Pero hindi na ito ang garaheng dati. Ito ay isa na ngayong magandang ancestral house-style restaurant na mas matatag at mas malaki. Sa araw ng muling pagbubukas, hindi na ako ang nag-iisang nagluluto. Kasama ko na ang mga kababaihan sa aming barangay na tinuruan ko ng mga resipe ni Tatay Carlo. Gusto kong ang Lel's Kitchen ay maging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga inang nadapa, pero piniling bumangon. Habang masaya ang lahat sa labas, lumapit sa akin si Kalasag sa kusina. May hawak siyang maliit na kahon. "Likha," tawag niya. Sabi ko noon, "Ako ang magiging kalasag mo." Pero sa totoo lang, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban muli. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng singsing na may disenyong tila isang maliit na sinag ng araw. "Hindi ko maipapangako na wala ng ulan sa hinaharap," sabi ni Kalasag habang nakatingin ng malalim sa aking mga mata. "Pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, hinding-hindi mo na kailangang humarap dito ng mag-isa. Likha di Malanta, papayag ka bang maging asawa ng isang abogadong baliw sa adobo mo?" Natawa ako sa gitna ng aking mga luha. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Oo, Kalasag, higit pa sa o." Sa labas, sumisikat na ang araw. Ang liwanag nito ay tumatama sa karatula ng aming restaurant. Wala na ang pait, wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang bango ng bagong luto na pagkain at ang tamis ng bagong simula. Napatunayan ko na ang tunay na lasa ng buhay ay hindi lang matatagpuan sa tagumpay, kundi sa katapatan, katarungan, at higit sa lahat, sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ng buhay ni Likha. Sana ay nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso na anumang bagyo ang dumating sa ating buhay. Basta't tayo ay may paninindigan at malinis na kalooban, laging sisikat ang araw ng katarungan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa laki ng kumpanya, kundi sa dangal na itinataguyod natin at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating pamilya. Gaya ni Likha, huwag tayong matakot na bumangon at ipaglaban ang ating mga pangarap. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!